Ang pagtatanim ng galit ay humahadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa pusong walang kinikimkim na hinanakit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aali ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reconcile. Mga kapatid, narinig natin sa araw na ito ang pangaral ng ating Panginoon tungkol sa galit o yung pagkapuot. Siguro kapag kayo nangungumpisal, madalas hindi nawawala itong pagkagalit, no? O pagkapuot natin sa ating kapwa, either family member or asawa, kapatid o sa anak, no? Hindi nawawala. Madalas ito yung common na kasalanan na ating ikinukumpisal. Pero tingnan natin yung sinasabi sa ating gospel ngayong araw na ito. Sabi doon, iniutos huwag kang papatay. Pero dinadala tayo ni Jesus sa mas malalim, inuugat ni Jesus. Bakit ba ang tao ay nakakagawa ng pagpatay? Ano ang dahilan? At kung ating uugatin, ang dahilan ng pagpatay ng isang tao ay dahil sa galit. So yung galit ay isang emosyon. Sabi sa psychology, it's emotion. At mahalaga, we have a healthy way of releasing our anger. Yung anger management, no? Kasi kung ang galit ay isang basic emotion, yung galit mismo is not yet a sin. Hindi pa yan kasalanan kasi it's an emotion. Siyempre, kapag may dahilan ka para magalit, nasaktan ka, hindi mo nagustuhan yung mga nangyayari o sinabi sa'yo ng isang tao, of course, it's a common feeling. Pero paano ba natin minamanage? Paano ba natin hinahandle, no, yung ating galit? No? Dahil mahalaga that hindi tayo dalahin ng ating emosyon, ng ating damdamin sa pagkakasala. Kaya nga kapag itutuloy natin yung pagbabasa sa ating gospel ngayon, bakit itinuturing na yung galit ay isa ng kasalanan? Because of its tendency para dalhin tayo doon sa sumunod, no? Ito talaga yung kasalanan. Ano yon? Pang-iinsulto ng kapwa? O kaya naman makapanakit ka ng kapwa sa salita man yan o sa gawa? No? Ibang magandang tingnan natin, saan tayo dinadala ng ating galit? Kasi if anger is an emotion, a negative emotion, ang babantayan natin ay yung kasunod, no, nitong emotion, itong negative emotion na ito. Sabi nga sa ating gospel, yung bang pang-iinsulto ng kapatid o kaya naman ay kahit yung sabihan mo na hangal ka, no, yung pagmumura. No, dahil galit na galit ka, nakapagmura ka, then that is sin. No? Kasalanan yun. Kaya nga,
napakahalaga mga kapatid, how do we manage our anger? Siguro magandang pag-aralan natin to, no? Sa psychology, there is what we call anger management. Mayroong mga restaurants, no? Like for example, dito sa Tarlac, no? Dito rin sa Nueva Ecija, meron ding restaurant na kilalang kilala na meron sila yung taksyapo, para bang yung release ng pagre-release mo ng galit, no? Bibili ka ng it's either tasa o pinggan o ano pa mang gamit, and then nakalagay dun sa wall yung pangalan halimbawa o yung designation ng mga tao kung kanino ka galit, sa boss mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, sa traidor, no? Sa kung kanino pa, no? And then babatuhin mo 'yon, sisigaw ka ng taksyapo, no? Para it's a way of releasing, no, yung ating galit, yung ating negative emotion. There are other ways of or healthy ways of releasing our anger. Halimbawa, yung sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, napakahalaga na how do we release our anger. Of course, yung dalahin mo sa dasal. O kaya naman yung merong sa counseling or spiritual direction, yung mahalaga maikwento mo yung galit mo. Pero paano yung at the moment na nandun ka na sa sitwasyon? No? Alam mo, maghanap ka pa ng spiritual director o kaya naman maghanap ka pa ng counselor. At that moment, how do you handle, how do you manage yung galit mo? No? Sabi nga, napakahalaga na umatras ka. Hindi ka duwagan yung umatras ka. Kapag galit na galit ka, if you have this tendency na makapagmura, makapanakit, makapagwala, no? Kung anong makita mo, inihahagis mo just to release your anger. Ibang mahalaga na kung ikaw ay nasa peak ng iyong galit, hindi karuwagan yung lumayo ka muna to distance yourself dun sa kinagagalitan mo o dahilan ng pagkagalit mo. Lumayo ka muna. Humanap ka ng lugar na kung saan makakahinga ng maayos, and then do the breathing exercise. Yung bang inhale and then hold mo and then exhale. Kasi nasa peak ka ng emotion, ng damdamin, no? Yung maganda yung paulit-ulit na huminga ng malalim. Mas maganda kung sasamahan mo ng dasal, no? Halimbawa, itinuro sa akin ng spiritual director ko before, kapag galit na galit ka, you are in the peak of emotion. Yung bang sasabihin mo, hinga ng malalim, and then sabihin mo, crucify my heart, Lord, and then exhale. No? Crucify my heart, Lord. No? Crucify my heart. No? Kasi yung mga ganitong mga short prayers, no? Or maybe your favorite gospel passage, no? O kaya naman just a simple prayer na, Lord, help me manage myself. Lord, tulungan mo akong panghawakan yung sarili ko, yung damdamin ko. Ayokong magkasala. And then take a deep breath, i-hold mo yan, and then exhale. 4 seconds, no? 4, 4, 4, no? 4 seconds na inhale, 4 seconds na i-hold mo yung hinga mo, and then 4 seconds na exhale, no? And then hanggang sa mag-subside yung iyong yung peak of emotion, yung galit na yan. And then when you are ready, then talk. Express it. Sabihin mo sa kakilala mo, sa kaibigan mo. Kung hindi mo pa kayang i-confront yung taong nagagalitan mo, mahalaga may papagkwentuhan ka. Galit na galit ako. You have to recognize yung emotion, yung negative emotion. Galit na galit ako dahil hindi ko nagustuhan yung ginawa niya. Kung kaya mong sabihin sa kanya, alam mo, nagagalit ako sa iyo kasi hindi ko nagustuhan yung ginawa mo. No? Pero mahalaga na kampante ka na. Kumbaga, relax ka na. Para masabi mo ng, hindi ka rin nakakasakit, no? Hindi ka reactive at the moment. Pero mahalagang mailabas, masabi mo, no, yung negative emotion na yun, yung bakit ka nagalit. And then, if you are not yet ready to reconcile at the moment, so sometimes you have to give yourself a time, no? Pero mahalaga yung reconciliation, huwag mong patatagalin, no? Dahil ito nga yung mensahe ng ating gospel today, na kapag halimbawa magdadasal ka o kaya naman magsisimba ka, and then you remember na mayroon kang taong galit na galit ka, o mayroong tao naman na galit din sa iyo. So sabi ng Panginoon dito, yung challenge is, iwanan mo muna yung alay mo, yung handog mo, makapag-reconcile ka muna. Kasi you cannot reconcile, you cannot worship God na ang laman ng puso mo ay galit. You cannot worship God fully na kapag ang laman ng puso mo ay sama ng loob. Why?
Because worship happens in the heart. Hindi lang ito yung pagbuka ng bibig mo, pagsagot mo sa misa, o kaya naman ay pagkanta mo. Kapag naman yung puso mo ang laman ay galit at sama ng loob, ibig sabihin your heart cannot worship, cannot praise the Lord. Lalong-lalo na kung kasama mo o kasabay mo nagsimba, yung taong galit na galit ka. Pag nakita mo, magpipis-be video ka, then ano gagawin mo? Iiwasan mo, iirapan mo. Di, lalo ka naman nagkasala nun, di ba? Kaya nga mga kapatid, minsan totoo yung sinasabi ng ibang mga tao. Well, it is para bang hindi naman tama, no? At hindi rin naman excuse. Simba ka ng simba, dami mo namang kaaway. Simba ka ng simba, di ka marunong patawad. While it is true, of course, we need to attend Mass. Kaya nga the more na tayo makasalanan, the more na tayo ay lumapit sa Diyos, hindi lalayo. Pero mahalaga na meron tayong ginagawa. Kaya nga, sabi ng Panginoon, very radical. Kung may sama ka ng loob, kung may galit ka, iwanan mo muna yung pagsisimba mo, makipagkasundo ka muna. Tsaka ka bumalik, no? Ibig sabihin, mahalaga yung reconciliation. Hindi naman ibig sabihin ni Jesus na huwag ka na magsimba. Hanggat hindi mo kayang patawarin, huwag ka na magsimba. Kung 10 years mo nang hindi napapatawad yung tao, hindi 10 years ka na rin hindi nagsisimba. Of course not. It should not be like that. At that moment, nagsisimba ka at nalaman mong meron kang kapatid na galit sa'yo o ikaw ay galit ka sa kanya, makipag-reconcile ka muna. Huwag mong patagalin. And then, tsaka ka bumalik kapag ka nakapag-reconcile ka na. Mahalaga po yung reconciliation. And another term for reconciliation is forgiveness, magpatawad. Mahalaga na magpatawad tayo at humingi rin tayo ng tawad. And then kapag ka nagawa natin ito, tsaka tayo makakapag-worship sa Diyos. Because worship is matter of the heart. Ang sumasamba yung puso, hindi yung bibig lang. Mahalaga na ang laman ng ating puso ay hindi galit, hindi sama ng loob. Kaya napakahalaga mga kapatid to reconcile. Magpatawad at humingi ng tawad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob na humingi ng tawad at magpatawad sa aming kapwa upang kami ay marapat na makasamba sa iyo, lalong-lalo na sa pagdalo sa banal na misa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong hubileo ng pag-asa. Magkita-kita po tayo.